Hello mga ate, for today's video ay magluluto naman ako ng ginataang pusit. Ayan, para maiba naman ang ating pangulam ay pusit naman ang aking nabili. Isang piraso lang ang nabili kong pusit, medyo malaki-laki naman siya. At yan, lalagyan nga natin siya ng gulay na malunggay. Hihimayin lang natin ang ating malunggay. Medyo ano na nga mga ate, ang ating malunggay ngayon, palibasa malapit na mag-summer. Tapos painit, hindi na maganda ang sibol ng mga dahon. Minsan yung iba ay nangungulubot na kasi mainit, bibira ng naulan. Ayan, kaya ang ating malunggay ay iba na ang itsura ng dahon. Kaya ayan ay aking pinutol yan doon sa dulo. Tanim ko naman kaya pinuputol ko para hindi magulang yung aking makuha kundi yung pinakadulo na. Kasi mas gusto ko yung mga talbos niyan at hindi pa masyadong kulubot at magulang. Yan. Himay-himay muna natin ang ating malunggay mga ate at atin po siyang ilalagay sa ating ginataang pusit. Yan, 'di ba? Nakakasawa na rin 'di bang mag-isip ng mga pang-ulam. Mahirap ba mag-isip ng pang-ulam kung wala kang budget na malaki, 'di ba? Kung ano lang yung kaya ng pera mo ay pagbabudgetin mo, diskartehan mo na lamang. Ayan, yung isang pirasong pusit na yon, ang bili ko doon ay 40 pesos. Ayan, 'di ba? Isang piraso ay 40 pesos na kaagad. Tapos yan, libre na nga yung malunggay. Ang binili ko na lang diyan ay itong sitaw. Halagang 25 pesos yan. Ayan, medyo mura-mura pa nga itong binili ko itong sitaw na to kasi dun sa mall yan na bili ko. Mas mura pa sa mall kaysa doon sa palengke. Alam mo ba doon sa palengke, isang laylay siya, isang tali, pero ang laman lang ng isang tali ay parang mga 5 piraso lang. 5-6. O diba? Grabe. Tapos 20 pesos. Ay samantalang ito, ang dami, 25 pesos, ay ilang laylay at ilang piraso ito. Nasa 10 piraso yata, 8, ganun. Diba? Masariwa pa. Ayan, ito yung aking binili rin na pure gata talaga siya. Diba? Sa palengke may nabibili tayong kinayod na purong gata. Kita mo talaga na purong kinayod. Ayan. Yun na lang ang binili ko kasi yun ang unang nakita ko doon na daanan ko sa ating palengking ating binilhan. Ayan, gisa na natin ang ating bawang sibuyas at amoy na at mabango na ang ating bawang sibuyas. Ayan, nihulog ko na ang ating pusit. Ayan, hindi man marami, at least ma-satisfied natin yung ating cravings, diba? Tsaka nakakasawa na rin kasi puro manok. Iba't ibang klase ng manok. Ayan guys, sangkutsa muna natin siya. And then, ayan, after sangkutsa ay nagtubig na ang ating pusit. Ayan, masarap na. At ilagay na natin ang ating gata. Binuhos ko na lahat ng gata na yan kasi masarap naman na meron po tayong konting sabaw-sabaw na matitira. Hindi naman yung purong tuyot na talaga yung ating ginataan. Ayan. Masarap din naman may sabaw-sabaw. Ayan. Ang gagawin lang natin sa ating gata ay luto muna po. Yun ang sikreto po ng ating pagluluto ng ginataan. Lutuin muna po natin ang ating gata. Halu-haluin muna natin yan. Tapos ilagay na natin yung ating mga sangkap. Ayan. Naluto na yung akin lang gata kanina. Kaya inuhulog ko na yung aking sitaw tsaka ang aking
malunggay. Kasi kapag inuna na, pagkalagay natin ng gata, tapos inilagay natin yung gulay kaagad, tapos tatakpan natin, nagbubuo-buo po yung yung gata. Tapos hindi siya malapot, kundi parang nagtutubig. Ayun, hindi magandang tingnan. Ayan, kita niyo po yan, ang aking gata, creamy. Luto na yan, hindi siya nagbuo-buo. Ayan. Kasi kung nilagay nyo lang na malamig pa yung gata, tapos, agad-agad yung tatakpan, nilagay ang gulay, hindi po magandang outcome. Ayan guys, nakulo-kulo na ang ating gata. At, nilagyan, kunting patis lang naman dyan. Tapos, naglagay ako ng oyster sauce. Naglagay ako ng paminta. Tapos, kunting asukal, tapos suka. Yan, pang-balance, pang-balanse ng lasa. Ayan, yun ang ating oyster sauce. Ayan, pasensya na po kayo. At, paos ang aking boses. Hindi ko alam kung bakit ganito. Ayan, dahil siguro sa panahon, kaya paos, pero, hindi naman ako nagiinom ng mga malamig. Bakit ganito ang aking boses? Ayan guys, yun ang ating asukal na pambalanse ng ating lasa ng ating ginataan. Ayan. Simpleng gulay, simpleng ulam, pagsasaluan na ng buong pamilya. Ayan. Actually, may partner din naman niya na sinaing na isda. Masarap lang kasi yung gulay na maiba naman. Hindi puro bulang lang, hindi puro ginisa. Ayan, higata naman. Naranasan niyo rin po ba na mag-isip ng mga pang-ulam na talagang hirap mag-isip gawa ng kulang ka sa budget? Ayan. Kaya ng ganito, at least ay ang ating pagkain ay masustansya, o diba? Ang sariwa ng aking malunggay, tsaka yung aking sitaw na nabili, crunchy pa yan, malutong. Ayan, creamy. Tingnan nyo po yung sabaw, creamy. Ganun lang po yung pagsikreto ng pagluluto ng gata. Kailangan nyo munang lutuin yun, timplahan at lutuin. Huwag nyo munang tatakpan para hindi siya magbuo-buo. Ayan, hayaan muna natin siyang kumulo at atin muna siyang huwag muna natin siyang takpan. O, diba? Hello. Hintayin na natin ng ilang minuto at tayo ay kakain na, mga ate at kuya. Actually, ang ingay dito sa katabi namin, may mga video okay. Kaya, ito ako sa kaloob-looban ng bahay namin. Sa isang kwarto. Talagang malayo dun sa Talagang ang hirap bilang isang nagbablog ay lalo pag dito sa YouTube ay kailangan mong walang masagap na kanta ang iyong i-upload para hindi copyright. Ayan. Ayun na guys, binuhos na ang sarap ng ating ginataang pusit. Ayan, kain na kayo guys, kain na tayo. Sinsya na, paus ng anyong ate sa ka-voice over. Ayan, yummy. Ihayin na ang ating kanin at tayo na ay kumain. O, diba? Ayan, creamy and yummy. Thanks for watching. Bye.